Welcome sa Hindi Masyadong Late After Service Fellowship. Ay, episode 43! You can listen us exclusively on Satisfy. Ayaw ka na? Hindi nangyari. You can listen us exclusively on Spotify and watch us here on YouTube. Satisfied. Okay, ito na naman po kami. Nandyan na naman po kayo. So, ako po ulit si Brother Michael. Ako po si Brother John. Ako nga po pala, si Brother Joseph. Ako po si Brother Chad. Ako po si Sister Len. At minsan pa po kami po ay nandito para po mag-aral at mag-review ng salita po ng ating Panginoon. Sa katatapos lamang po ng worship service. So, right now, before we start, samahan niyo po kami para po sa aming opening prayer. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming nasa langit, minsan po Ama, kami nagpapakumbaba sa iyo sa hapon nito. Sa aming pag-uumpisa, aming Ama, na may patuloy na dinadalangin po namin ang pangunguna po ng Banal Espiritu Santo. Hayaan mo po Ama na kami lubos na turuan mo sa oras nito sa aming pagsasama-sama upang sa mga salita mo lubos na magkaroon po kami ng pagkaunawa at higit sa lahat ay patuloy po Ama na aming may pamuhay at maunawaan ng iyong kalooban. Na may patuloy na walang ibang malulati na uriyan saan kalagitnaan at patuloy ni ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang siyang malaking na. Minsan po maraming salamat. Tinakin po namin ang katagpianan po ng aming gawain sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Mas maganda i-keep nyo na lang yung mga mic sa inyo. Kami na lang ni Jan dito. Pathway. Okay. So, gusto ko po sana na i-share sa atin ni Brother Joseph ano yung tinuro ng Panginoon sa atin ng Friday. Okay. Actually, nun sa tinuro ng natanggap namin this Friday is, it's actually naging inikot lang nito is showing how love, faith, and obedience is our goal. So, lahat sa atin, of course, lahat tayo dito, mayroon tayong pamaraan and we have different kinds of love, faith, and goal na bawat isa sa atin na naka-integrated na sa atin. And at first, while hearing this kind of title, inisip ko muna very deeply na, okay, since yung title yung iniikot ng topic namin is about love, faith, and obedience, at first, inisip ko muna na, paanong love, faith, obedience? Kasi ang naisip ko lang na love, faith, and obedience nung di ko pa masyadong pinag-isipan ng deeply is, naisip ko out of nowhere bigla kung paano ko gagawin tong tatlo na to as a child sa parents ko. So, lahat naman tayo na may mga parents, pinapakita naman natin na yung way natin ng love, yung way natin pagsunod sa kanila, yung way natin ng pag-trust sa kanila, pinapakita natin yun. So, for me, parang nano ako dun sa part na medyo a bit na ba't parang ang nito? Parang medyo may ang shallow naman ng topic na to, you know? Teko, akala ko pag-aaralan namin is somewhat something na medyo mailalim, pero nung ito yung naging topic namin, talaga ako nun, na I guess you could say na parang in-underestimate ko siya. So, buksan po natin ang ating Biblia dito sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 1 hanggang 5. Hindi ko nadaan sa akin dito. Okay. Okay, babasahin ko po. Ang sinumang nanampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay pinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak na umiibig din naman sa ipinanganak niya. Dito ay ating nakilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos
pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi magbibigat. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang nanampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. So, while studying this verse na ibinigay sa amin, naano ko noon kasi say ko, itong type of verse na to, it's as if na parang parang one of the children's ako dyan sa baba. Kasi nag-handle ako, one of the caretaker ako sa children ministry namin. And parang naiisip ko sa sarili ko noon while reading this Bible verse, sabi ko, grabe, so ba't parang ang light ang shallow ng tinuturo nito. So, habang pinapakinggan ko yung tinuturo ni Pastor, doon ko na-realize na pala talaga, na hindi siya somewhat na shallow but rather it's a very, very deep na na pagka-understanding. Kasi katulad sa akin, as of I know lang is something na basic topic. It's talking about love, faith, and obedience. Iniisip ko na, madali naman na lahat ng mga tao nagagawa naman tong mga bagay na to eh. Ba't kailangan pa pag-aralan? Siyempre, common sense naman na alam na natin tong tatlong bagay na to. Pero bakit natin kailangan to pag-aralin? Doon pinakita sa akin, na pinaintindi sa akin ng Diyos na itong turo na to isn't something na shallow talaga. Something na maybe para sa akin pero maybe it's a way para matuto talaga ako. Kasi recently, I've been parang habang nagtuturo ako sa mga kapatid ko na sa baba, parang masyado na akong nagiging somewhat masasabing kong parang I see myself na as someone na may alam na. Nakikita ko na yung self ko as someone na knowledgeable na about sa mga bagay na to. Kaya medyo na ako nun na sorry sa word, pero parang dumbfounded ako nung tinuturo to So, yun lang yung pinaka sa akin. Yung isang thing na somewhat sabihin natin na namali ko sa pag-iisip ko. So, dito sa pabalikan po natin na where is this? Here dito sa 1, babasahin ko po ulit. Sa 1 John chapter 5 verse 1. Whoever believes that Jesus is the Christ has been born of God. Whoever loves the Father also loves the child who is born of Him. So dito is tinutukoy na kung tayo nga ay inibig natin si Jesu Cristo, syempre, inibig na natin ang Panginoon. So, ganun yun. And sa akin, nung medyo hindi pa ako, could say na, hindi ko pa masyadong iniintindi itong pinag-aaralan. I thought of it as something na, kailangan ko lang pala ibigin ang Kristo para ibigin ko na rin yung Diyos. Parang nakikita ko na sila before as parang separate entity. Yun yung nakikita ko before. And in that way, dun ko na parang nalilimit ko na talaga yung sinasabi dito sa salita na ating binasa. So, nakasabi daw dito na, whoever loves the Father also loves the child who is born of Him. Siyempre, sino nga ba yung child na yun who is born of Him? Diba si Jesus Christ? So, dun pa lang, nakikita na hindi dapat sila as a separate entity but rather dapat iisa lang siya. Medyo na-confuse lang ako noon kasi nasa isip ko lang talaga dati noon. Grabe, kailangan pa ibigin ng si Jesus Christ para ibigin ko si God. Hindi ba dapat pwede iisa na lang ganyan ganito? Ako doon talaga. Nagkaroon ako doon ng pag-iisip na dinidivide ko talaga silang dalawa. And if continue to read this sa 2 naman, nasabi, by this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. So dito naman, sa way na understood ko to before, nakikita ko kasi
if sinunod ko ang mga utos o commandments ng Panginoon, truly na iniibig ko siya, which is true naman. But the thing is kasi, tayong mga people is, maybe yung pinaka most common characteristic sa atin is, minsan or most of the time, hindi tayo mahilig sumunod sa mga utos. Kasi gumagawa tayo ng mga own natin na pamamaraan, kakaroon tayo ng own natin na parang gusto natin tayong mga nasusunod. Gusto natin na yung mga bagay na iniisip natin is dapat yun yung nangyayari. And sobrang medyo nainis ako sa sarili ko while studying this. Kasi nainis ako kasi peke ako habang pinag-aaralan to. Paanong peke? Kasi habang tinuturo ng aming pastor, ina-understand ko siya, but at the same time, sinasabi ko, hindi ko alam pero yung isa kong mind nakasabi na, uy, ako to alam ko ako to ginagawa ko naman tong mga bagay na to pero sa pangalawa naman, alam ng isip ko talaga sa pangalawa na ako yung type of tao na hindi mahilig sumunod. Ayaw akong sumunod sa mga bagay-bagay, not unless na sa akin to. And doon pa lang nakikita ko yung sarili ko na kinokontradict ko na yung natatanggap ko. Doon pa lang nainis na ako na grabe, nagkakaroon ako ng pag-iisip na sabi na if mahal ko talaga ang Panginoon, dapat sinusundan ko. Pero as of sa akin, nakilala sa sarili ko na ayaw ko talaga sumunod kasi gusto ko talaga mayroon akong way of na pamaraan. Parang katulad lang din siya ng the way na parang gusto ng Panginoon na dapat ganito yung gawin mo. Pero sa akin, gusto kita i-serve, Lord. Pero gusto ko gantong pamaraan. O at least same pa rin yun as serving. Doon ako na inis sa sarili ko na ba't ako nagkakaroon ng ganong klaseng pag-iisip? Ba't ako nagkakaroon ng own doctrine ko or own teaching ko na imbis na nakasabi na dito na i-follow mo lang yung commands niya, ang ginagawa ko, instead no, i-follow ko lang commands niya, may ginagawa akong mga ibang bagay para lang na in some way, ma-follow ko pa rin yung commands niya. Doon pa lang na sobrang talaga ako sa sarili ko, nainis ko ako. Kaya nung minention ni Pastor nung mga last meetings rin na kailangan talaga maging maingat kung how we understood things and how we take things, especially na a lot of believers nowadays na as myself, we napiperceive or not misinterpret pero gumagawa ng own doctrine or own knowledge sa mga naiintindihan. Kasi at first, akala ko naiintindihan ko yung tinuturo kasi iniisip ko na simpleng bagay lang, love, obedience, faith. Pero as time passes, naiinis ako sa sarili ko kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya gawin yung mga bagay na yun. Then, ngayon, papasok sa isip ko na, alam ko para magawa ko tong tatlong bagay na to. Gagawa ko ng sarili kong pamamaraan para magawa ko tong tatlong bagay na to. Kaya nung Friday na to, sobrang I could say na confused ako. I could say na confused ako kasi not only na sa human mind ko, tinitake it as na parang basic, pero yung pagka-spiritual understanding ko, nag-ano rin siya, somewhat nagka-clash silang dalawa, and talaga ako, as in, nahirapan talaga ako ma-put things to place talaga together. Kaya sobrang ko nun. I could say na parang ang daming umano sa isip ko noon kung paano ko yun yung na yun. Yung bagay na yun. Okay. Tulog na. Okay, balik tayo. So, okay, Gusto mo mag-share. Ang hirap nga nun. Ang hirap ko mag-share. Okay, balik tayo. Okay, so, ayun nga, nagkakaroon ako ng sarili kong own doctrines kasi nga, gusto ko ako yung nasusunod. I have an old self. May old self ako na gustong gumagawa ng unpamaraan. Gusto yung kung ano yung
na-understand ko and not from the Spirit, not from God, yun yung panghahawakan ko. Okay? Balik to love and obey and to Faith, love, and obey. faith, love, and obey. Gumagawa kang sarili mong ano. Gumagawa ko ng own doctrine. I close my eyes, what I hear. Ayun nga. So, ayun nga. Pero ang question ko kasi, bakit yun ang title? Ayun nga, actually nga, yun yung hindi ko rin alam kung bakit yun yung title eh. Para sa akin, hindi ko alam kung bakit yung title. At first talaga, katulad ng sabi ko kanina, medyo dumbfounded ako sa topic kasi parang feeling ko talaga, sa lahat ng topic or title na pwede ituro, bakit yun? Kaya yun yung hindi ko na-understood rin sa part ko. Bakit ba yun ang title? Yung, ano eh. Kasi ano eh, yung Kasi tinuro, yung title ay, faith, love, and obey. so bakit yun ang title? I think yung title kasi ano eh, yung tinuro, based sa pagkaturo sa kanya, is how to have faith, love, and obey. Ayun yun eh. So basically, parang tinuturo sa church na, parang, I think kasi sometimes ano eh, we don't understand na why, siguro, yung church natin, hindi na kaya hindi sila makapag-love or sabihin natin makapag-obey because baka may problem. Ano men, baka dahil baka kaya nasasabi mo ang hirap mahalin ang kapatid, ang mahirap sumunod, baka may kulang, di ba? Kaya siya siguro faith, love, and obey. Kaya para maunawaan natin na as a church na siguro because na parang kaya ka nawawala ng love and faith, love, and obey, baka may na-miss ka. Ano mo yun? Foundations. Basic foundations. Ikaw, Sterling, bakit ang title ng Friday is Faith, Love, and Obey? Siguro kasi aside sa nabanggit yung story ni Jesus, diba, as a human, and as Jesus na galing sa Diyos simula pa. Parang ina-explain din sa atin na na nabanggit din kasi doon or hina-highlight din ng verses na it is about being born from God. So, parang itong faith, love, and obey, parang siyang kasama sa process in order na ma-understand natin yung pagiging or magkakaroon ng faith, love, and obey. Yun yung Sa totoo lang po, wala po ako ng first part. So, umabot ako sa second part, kaso medyo malaking confusion pa rin sa akin. Kasi, of course, mas maintindihan ko if the context nung pinauna ay napakinggan ko. Pero other than that, siguro sa mga sinabi nila, J-Hope. parang ayun lang din yung naging basehan ko sa naging ganun sa naging title ng Friday. Kasi di ba, yung we really need to go back dun sa main verse na yun nga, di ba? It talks about being someone who is born of God. And for me, kaya siya siguro naging title na Faith, Love, and Obey. Because everyone can have faith. But not all person who have faith can love and obey. So, why? Kasi sinabi sa James, di ba? Even demons have faith. Tama. And yet, they become demons. Di ba parang, doon pa lang, parang nakakatakot tuloy kung yun ang parang nakakatakot magkaroon ng faith. What's the difference? No? Di ba? Kasi may difference eh. Doon natin maunawaan yun na, I think, kaya ganun ang title niya, Faith, Love, and Obey. Because genuine faith does love and obey. Tama.
That's true faith. And that's why ang tinutukoy nga dito is being born of God. Of course, we understand that Jesus Christ is the Word. From the very beginning, He is God. And through God, He was, sabi nga sa verse 1 kung iintindihan natin siya, di ba? Doon pala sa verse 1, sabi doon, everyone who believes that Jesus Christ has been born from God, and everyone who loves the parent also loves the child. It speaks about, nga, sabi ni Brother Joseph na, hindi pagpapakita yun na parang dalawang klase ng love. Dapat, kung love mo si Jesus, love mo rin si God. I think, isang ano lang siya. Because God and Jesus is one. Oh. Diba? We understand it in the book of John, sa 1 John, that the Word is, in the beginning is the Word, and the Word is with God, and the Word was God. And we understand that that Word, pagdating sa 14, became flesh and dwelt among us. And that speaks about Jesus Christ. And sabi nga dun kung babasahin pa natin tuloy-tuloy yun hanggang sa verse 4, sabi doon, di ba? Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay ng dumadaig sa sanglibutan. Sa mga tuwid ay ang ating pananampalataya. That speaks about our faith. So those people who overcome, di ba? Who overcome the world, ang tawag sa kanila is born of God. And nung Friday, pinaunawa sa atin na, of course, yes, sino ba ang nag-overcome the world? Jesus Christ. Because He's the one, the Word that born of God. But it also speaks about us, those people who accept Jesus Christ. Kasi, di ba, alam natin na pag ikaw ay nanampalataya, tinanggap mo si Kristo, you are considered born of God. And I think that's the kaya nag-aaral tayo ng kalituhan. I think yung pagiging born of God, same lang yung pagiging born again. Kaya tayo nagkakaroon kaya tayo nagkakalituhan kasi yung terminology na ginamit, born of God. Pero I think that speaks of someone being born again. Okay, that's much clearer. That's why, kaya nga si Nicodemo, di ba, nalilitong intindihin. Sabi niya, paano ako ipapanganak muli? And I think yun yung nagiging confusion sa atin. Na truly, totoo naman, na ang isang mananampalatayang tumanggap doon sa ipinanganak ng Diyos, which is Jesus Christ, you are also considered as born of God. You've been born again. Kaya nga sabi doon, di ba, sa verse 5, at sino ang dumadaig sa sanglibutan? Kundi ang nananampalatayang si Jesus ay ang anak ng Diyos. That speaks about our faith. That speaks about our faith. Yung pagsampalataya mo dun sa ipinanganak ng Diyos. Pero, yun nga, bakit may kasunod pa na love and obey? Diba? Because kung iintindi natin siya spiritually, hindi tayo pinanganak ulit talaga. Because pag tinanggap mo si Kristo, may nagbago ba sa'yo physically? Wala. Diba? Wala. Physically, wala. But being someone who accepts Jesus Christ, we understand it that once you accepted Jesus Christ, it means you are no longer, kumbaga, in control of yourself. Sabi nga sa Galatians chapter 2 verse 20, di ba? You are now dead. And because you are dead and Jesus Christ is now living in you, it is now Jesus Christ who lives in you. So, meaning, the way you live, the way you live, the way you act, the way you move, or the way you speak, the way you think, it's not you anymore.
it should be like someone who is born of God. And who is that? It's Jesus Christ. Kaya nga, doon papasok na ang isang mananampalatayang nanalig sa Panginoon na tinanggap ang ipinanganak ng Diyos, namumuhay kagaya nung ipinanganak ng Diyos. Jesus Christ. Which is babalik tayo ulit doon sa John chapter 3. That speaks about someone being born again. And yun nga, yung siguro, yung na-share nyo na parang kaya tayo nahihirapan, kaya parang ang hirap tanggapin, kaya minsan hindi natin naunawaan. Because yung mindset natin that time, ito yung mindset mo nung hindi mo pa tinanggap yung salita. Ang Panginoon. That's why mauunawaan natin eh. The love of someone being born of God is different from someone being born of this world. Magkaiba. Sobra. Sino bang mag-example natin? Of course, Jesus Christ. Paano natin makikita yung pag-ibig ni Jesus Christ? Diba? Paano natin maihambing ang pag-ibig ni Jesus Christ sa pag-ibig natin? Malaking-malaki. Sa totoo lang. Previous life. Ang pag-ibig ng pinanganak ng Diyos, He loves us to the point of until death. Diba? He showed His love. Sabi nga dun ano ba yung greatest expression ng love nung salita na ipinanganak? It's the cross. Diba? We understand that the cross symbolizes our judgment. And yet, because He loves us so much, instead of us, siya yung namatay sa cross. Pero kung titingnan natin, ikaw na hindi tumanggap sa Panginoon, can you really die for someone? Hirap. Lalo na kung wala kang ginawang kaso. Can you really? Diba? Possible. I think madalang sabi ng oo. Reklamo Pero ka. I think, impossible. Reklamo ka. You will die for others, diba? Buti nga ngayon, walang Death penalty. death penalty. So, kaya mo ba mag-replace? Diba? Pag, tigilan pa. Yung death penalty pa nga noon, medyo magaan pa kasi injection eh. Anesthesia. Pero ano ba yung death penalty nung araw? Diba, electric chair? Electric chair. Babasahin. Dami. Crucifixion. Oh. Babasahin yung ulo. Diba? Parang, Doon pa lang iba na eh. And of course, being born of God, Jesus Christ also showed obedience. Yun na nga, dito, kita mo rin. Anong pagkakaiba ng obedience kung pinanganak ng Diyos sa normal na tao? Of course, Jesus Christ, sabi sa Philippians chapter 2 verse 5, diba? Up to 8, kung hindi ako nagkakamali. till Saan nga death. po natin? Till death pa rin. Sabi doon, di ba? Basahin na lang po natin ang verse 5 to 8, sabi doon. Mga karon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa aling Diyos, ay hindi na inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pagkus, sinubad niya ito at naganyang alipin na nakitulad sa mga tao at palibas ay nasumpungan sa anyang tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kahit dito pinakita yung pagiging obedient ng ating Panginoon. Diba? Even until death. Till death pa rin. Diba? Until death. He showed obedience. Kayo ba? Kaya niyo bang maging masunuri? Hindi. Rin. Until death? Kay mama nga, Meron hindi. ba kayong kilalang Kay mama nga. Kay mama nga, hindi nga ako masunod. meron ba kayong kilala na diba? Kaya nga sometimes makikita talaga natin. That's why it really kumbaga we really need to ano ba sabi? Sabi nga ni Paul, di ba, sa 2 Corinthians, we really need to check ourselves if Jesus Christ in us. Hindi pwede sinasabi mo lang na I believe in Jesus, I have faith in Jesus.
Because saying you have faith in Jesus means you have the Word. Diba? And I think may ko-connect natin ito sa worship service natin kanina. Why? Because ang title ng worship service natin kanina is Living a Righteous Life in the Last Days. And I think, kung naintindihan natin yung Friday, mas ngayon natin kailangan na, alam mo yun, parang, because this is the last days, I think the very best way to really overcome the last days is to have Jesus Christ in us. Di ba? Kayo ba, pag naririnig nyo last days, ano nasa isipan nyo? Torture. Magulo. Torture? Sorry. Pero nabago rin naman. Since yung Hindi na torture. Ano na? peaceful. Spiritual torture. Kasi ayun yung ayun yung, di ba? Ano, namamati ka na. Kaya peaceful. Ayun yung the day na dadating si Jesus. Pag peaceful. Peaceful? Di ba? Kasi pag pag parang akala mo walang nangyayari. So relax ka lang ngayon. Ha? Relax ka lang ngayon. Hindi ka nagpapanik. Kasi ano ba? Kasi nakikita ko rin na-apekto. Na-mention din kanina, which is nakaka-ano rin, nakaka-alarming din kasi totoo siya. Na sobrang wicked ng world, nakaka-apektuhan na, sobrang nakaka-affect yung nangyayari sa world, sa nangyayari sa faith life ko. Which, totoo, tama yung sinasabi ng Panginoon kanina, na, tawag dito, for them, sa world, it's normal. Diba? Sabi nga, sa last days, habang si Noah nag-prepare, yung mga tao nagkakainan, nag-shopping pa diba? So parang sa kanila normal. But sa atin, nakikita natin, nagiging wicked siya unti-unti. Hindi unti-unti, sobra. The point na affect na siya sa faith life. Kaya pag ngayon na iniisip ko yung last days, siguro hindi na ako I think ready ako ng Panginoon sa kung may mga persecutions man. But ang nakakatakot lang is will you be parang stand firm sa last days? Parang are you gonna be affected sa wickedness ng world? Or yun nga, mananatili ka sa faith mo? Ikaw, kumusta pag naririnig mo last days? Kasi sabi nga, this is the last days. So, agree naman ako, sir, na parang today is the last day. Kumbaga, parang hindi na ako nag-wait pa na or naghahanap or nagiging confused kung kailan ba yung last day. Ilang years pa kaya. Parang, I see the last day as now, na kung saan yun nga nabanggit yung mga mga magiging ugali ng iba, diba? Or magiging katangian ng iba. So for me, pag naririnig ko yung last day, parang makakompare ko siya as sa mga nangyayari ngayon. So, Sa akin naman, before kasi ko talaga yung last days as something na Nanginginig ka ba? na nakakatakot, na overwhelming. Horror, terror. Pag last Ganun, day, purge. parang pag last day naririnig mo, parang nakakatakot. Oo. Pero pag sinabi mong last day sa school, okay naman. Kasi okay, balik tayo. Anyways, balik tayo. Like, katulad ng sinabi sa aming pag-aaral na the last days was already started nung nag-appear na si Christ. So, basically, sa akin, naging na lang siya. More on parang, hindi ko sasabihin na parang waiting, but rather, na ganun ako, expecting na, talaga, na last days na talaga, and di ko siya nakikita something na scary or like the purge or anything like that, but rather, I see it as something na, uy, patapos na, ending na, dito na yung Final season. final season na. Ano kaya mangyayari? Dito na ba magtatapos na? Parang nag-play na parang episode sa utak ko na find out in the next episode of Dragon Ball Z. Ganun lang. Basta sa akin parang happy-happy lang ako, ganun. ikaw, At first nung narinig ko every time you were the last days, nakakatakot siya. Of course, kasi lahat ng
So ito, kamalian, makakita natin lahat eh. Pero up until now, siguro, kung kahit ngayon, kung sabi natin magiging takot ako sa last days, parang wala ding punte kasi, again, ano siya, inevitable, yes. Pero, pag narinig ko din yung word na yun, parang pinapaalala rin, nagiging, ano siya sa akin, courage to really prepare until the end of times. Diba? Hanggang sa dulo dapat matatag lang. Ayun lang sa akin. Which is, lahat ng mga sinabi nyo, kahit ako gano'n ang ano ko eh, gano'n ang umaga parang nasa mindset ko. Nakakatakot. Sa huling episode ba na to, buhay pa ako. Parang gano'n. Diba? You need to stand firm. Pero, yun nga eh. Ang nagiging ano kasi natin yun is, are you ready? And are you prepared? Or preparing? Kasi yun nga eh, sabi nga ni Lord, hindi natin alam. Even Jesus Christ said, hindi niya alam ang time. Only God Father. Diba? Only God. And yet, through our sermon kanina, God is parang telling us to be prepared. Sabi nga doon, di ba? Bakit ba binigay ni Paul yung message niya kay Timothy, yung sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 19? Bakit niya binigay yung message na yun about sa last days? Sabi nga doon, di ba? Para sa Timothy ay maunawaan niya kung ano kalooban ng Diyos, para mabantayan niya, mapagmatyagan niya ang mga huling araw, at yung pangatlo, maging aware siya sa mga huling araw. Kasi, yun nga eh, when Jesus Christ said these words about the last days, it's been 2,000 years ago. Di ba? Kaya nga, ngayon maintindihan natin why some people are like, example kanina sa atin sa worship service, may mga atheists, hindi naniniwala. Even now, even not atheists, even many people now, majority of people now doesn't believe of the last days. Kasi bakit? Kasi sinabi na daw ni Jesus Christ 2 years ago eh. Bakit hindi pa nangyayari? But yun nga, ang pinaunawa sa atin, umpisa pala ng worship service, God sets everything according to His own timeline, and God's mindset is not our mindset. Sabi sa isang sulat ni Peter, ang isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa atin. Kaya nga, talagang right now, kung hindi ako nagkakamali, maraming mga believers, maraming mga theologians ang nagsasabi nga na nasa ano na tayo, talagang nasa last days na. Why? Kasi may mga pinag-aaralan sila na ito, nasa ano na tayo, last day na. Kumbaga, last 1,000 years na daw. After that, ito na. Darating na daw si Lord. Meron silang mga siniset na calendar. So, sinisearch nila. And, I think, normal lang yon sa tao. Pero, still, it is God who will decide it. Tama. Sige pa rin nakakalam. Ang tanong na lang kasi, tayo ba handa? Right. Kaya nga ang binigay na example sa atin ng isang taong nananahan sa katwiran ng Diyos sa last days, si Noah, di ba? Kasi di ba, alam natin, ano bang inutos ng Panginoon Diyos kay Noah? Build an ark. Build an ark. Because God's coming. flood is coming. Hindi. Ano ba? Hindi niya sinabing ganun. Kasi masama ang mga tao, ang mundo. Kaya nga, Hindi dahil sa baha. Dahil sa kasamaan ng tao. Kaya siya magpapadala ng baha. Pag sinabi mo dahil sa baha, hindi reason ng tao. Alright. Trip lang ni Lord magpadala ng baha. Diba? Kaya nga kailangan natin ng understanding eh. And, nakakatawa, diba? Nung natapos yung, ito yung nakakatawa eh, nung natapos yung ark, at lahat na inandun sa loob ng ark, tsaka bumaha. Tsaka nag-open yung mga floodways ng ano. Even Noah doesn't know that.
Hindi niya alam yung panahon na bigla na lang mag-burst lahat ng mga water sa heaven at sa earth. Di ba? And kaya nga tinawag siya na, yun nga, sinasabi mo na, ang last days, parang normal days. Why? Because normal people sees the last days as normal days. And sometimes even believers Yeah. Ay, sees the last days as normal days. Which is, yun ang medyo kumbaga concerning. Because if you are a believer and you think the last days are normal days, are you prepared? Di ba? Kasi kung titignan natin ang mananampalataya ng si Noah. And paano ba nag-ready si Noah nun? Gumagawa ng barko. Kumbaga, binigay sa atin na ano bang ginagawa daw ng mga normal na tao doon? Kumakain, wedding, palengke, sabi natin kantahan, ganyan. Yung ginagawa ng isang normal na tao, gumagawa ng barko. Which is nakakatawa. Gumagawa ka ng barko sa kapatagan. Kasi ang barko, usually ginagawa sa tabi ng dagat. Kaya naman. Tapos ma-araw-araw pa. Kaya I think that time, marami talaga nagtataka kay Noah. Bakit ka gumagawa ng barko dito? Dapat doon. Malapit sa tubig. Tapos ganun pa kalaki. Kung totoo yung mga illustration na nakikita natin na sa mga video, sa mga clips, di ba, na malaki talaga yung ark. As in malaki talaga. And yet, gagawin sa patag na lugar. Doon pa lang, masasabi mo na parang sa tingin ng mga normal na tao, si Noah, ito baliw nga. And I think, ito yung nangyayari ngayon. Mostly sa atin, na mga mananampalataya na kung hindi tayo magiging aware, we will think talaga na ang last days is like that. Normal days. Pero right now, di ba, nung in-speak ni Paul yung about last days, paano pinaliwanagan ni Pablo, si Timoteo, na ano ang normal na araw sa mga tao? Yung main text. Which is sabi dun, di ba, ano daw ang mga tao nun? Sabi dito, dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw, quote-unquote, normal days, ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabing-tangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan na dapat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So, dun pa lang, sa verse 1 up to 5, these are now what will the people in the normal days, quote-unquote, / last days will do. Hindi lang kumakain, hindi lang umiinom, hindi lang kinakasal, hindi lang masaya. These are the people now in the last days. And kung magiging aware ang isang mananampalataya, lalo na, we can reach out through internet. We can see what's happening in our world. Di ba? Wars. Wars, politics, ano pa ba? Corruption. Gender. Sabihin mo na, gender problem, ano pa ba? Ang dami nangyayari ngayon na nagpapakita na talagang nagpo-prove na this is now the last days. And yet, as a believer, ikaw ba, paano mo ito mapagtatagumpayanan? Because if this corruption is happening in our world, and this corruption is corrupting our world, as you as a normal person, can you overcome it? Mahirap. Okay. That's why we should really be born of God. Because only the ones who are born of God can overcome the world.
That's why Noah overcome it. That's why through other examples na binigay sa atin, sila Daniel, sila Joseph, they overcome it. Sila Nehemiah, they overcome it. And I think ito yung kailangan talaga na maging hindi lang example, kundi talagang gawin na natin as believers. We need to overcome. Kasi sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 na binigay kanina, ito yung medyo naging ano sa akin. Kumbaga, hindi ko naman sinasabing nagbigay ng takot. Pero sabi kasi dito, di ba? Sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Because our goal is to enter the kingdom of God. And yet, Paul said, neither blood nor flesh can inherit kingdom of God. That's why we need to be born of God. Syrianic. Diba? And I think ito talaga yung magbibigay sa atin na we really need to really accept Jesus Christ and to live like Christ. Diba? As a church now, diba? Sabi nga, as a church we need to be to become after God's kingdom. And God's kingdom is only reserved for Jesus Christ. And if you don't have Jesus Christ in you, then how come you will enter the kingdom? Diba? And right now, sometimes, ang nakakalungkot, it's just a normal days. Diba? Kaya nga, naging ano siya sa atin kumbaga, we really need to check ourselves. Diba? It's not, kumbaga, of course, kung titingnan natin, parang nakakatakot, baka nga isipin natin, ako po, parang delikado ako. And yet, Delikado rin ako. God is still giving us grace. Why? He's telling us. Diba? Kasi sabi, may isa pang letter si Paul eh. Sabi kasi, darating kasi ang time, ayaw na ng tao sa Word of God. At sabi nga doon, ang pakikinggan ng tao, yung gusto lang na marinig. And right now, we are still in grace, sabi. Kaya nga, yung sinasabi kanina sa worship service natin na parang pinagtatalunan, ano ba talaga yung mangyayaring end times na may post ba, may pre-tribulation, post-tribulation, na paghihirap muna bago dumating si Kristo, o darating muna si Kristo tapos paghihirap. We are not Bible scholars, we are not theologians, but again, God is telling us to prepare. Whether it's pre-tribulation or post-tribulation, ang importante maging prepared tayo. And how to be prepared? Of course, balik tayo sa main text. 2 Timothy chapter 3 verse 16, sa pinaka-last na verse. Kasi chapter 3 sinabi ni Paul kay Timothy lahat ng mangyayari sa end times. And yet Paul help Timothy to be ready. At sabi niya, paano magiging ready si Timothy? Sabi niya, verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, which speaks about the Word of God, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalansa, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. It means, the only way we can really overcome or to be ready in the last days is the Word of God itself. And last worship service, last worship service, we understand that now that the Word of God, kasi buti nga naging malino sa atin, we now understand that the Word of God
is not just simple words. It's the word that is God. Diba? So meaning, when we read the Bible, when we receive the word of God, maybe from our pastor or narinig mo man yan kahit saan, if you will believe that it comes from God, which is the word from the very beginning, you accept it, you will obey it. And that will help you be ready. Kaya nga right now talagang talagang ano eh, napaka important talaga sa atin na hindi ko naman sinasabi na dapat kang mag-notes, dapat kang mag-ano. But again, if you really wanted to know that or you want to kumbaga na parang you want God to speak to you, you really need the word. Diba? You really need the word of God. Hindi pwedeng yun nga eh, tingnan mo. Sad to say I'm not speaking only in our church, but most churches now, lahat kaya ng nag-worship service, they really receive the word of God. O it's like just normal days. Diba? Pasensya na, kahit sa school, hindi lahat nag-notes. Aray ko. Oo. Hindi, totoo lang. Diba? Pasensya na. Buti sana kung kagaya tayo nung isa sa mga classmate pa nito na hindi na daw kailangan mag-notes. Mental na lang, kabisado na. Diba? Kaya nga sometimes, ano tayo ewan ko lang, siguro sa topic lang, gusto ko lang kayo tanungin. Masama ba kapag hindi ka nakapagbasa ng Bible? Bilang mananampalataya? Hindi. Pangit na effects. Side topic lang. Side question. Masama ba pag hindi ka nagbabasa ng Bible? Hindi. 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 So dapat lagi nagbabasa ng Bible? Hindi masamang, hindi magbasa. Hindi makapagbasa. Yung effect lang masama. Wait, So ano ba talaga? ano nga? I mean, yung pagbabasa ng Biblia, it's not like you're doing something good. I mean, it's not like you're doing something good work ba? Kasi diba, kunyari, helping others or giving them something. Parang good na kasi yun, diba? But yung pag-read ng Bible, it's not like a good work. It's So hindi siya good work? it is something like it's helping, it So helps. hindi nga siya masama? Hindi siya- So masama nga na hindi magbasa ng Bible? Hindi, parang... Pangit lang. Pangit lang na Parang yung- hindi siya good work, hindi rin siya masama. So pwede ka magbasa, pwede hindi. Hindi. Para sa akin, sir, hindi, sir. The reason why, kasi, So hindi masamang magbasa So hindi masamang hindi magbasa? ayan sa akin. Bakit? Actually, only time na nagbabasa lang ako ng Biblia is pag pag nasa worship service or nagpe-prayer meeting. Yun lang yung only time na nakapagbasa ako ng Biblia. And wala So yung naman mga ako other times okay lang? Basta yun lang yun. Yun lang yung mga times na hindi ako nakapagbasa. And like kasi na, hindi naman siya masama na hindi ka makapagbasa everyday. Yun. Pangit lang. So pwede natin siya sabihin, okay lang na huwag yung magbasa ng Bible. Hindi. Hindi naman sa akin, hindi okay. But rather, the Bible itself is something of a parang guide kasi yan sa atin. Na sa atin, pag titingnan natin yung guide na yun or hindi. Parang hindi baka ka ma-condemn na hindi ka pwede i-condemn na hindi ka kasi nagbasa ng Bible. But ang problem lang is because hindi ka nagbasa ng Bible. Alam mo yun, parang wala kang guidance. Or parang it's not a bad work. It's not a bad work na hindi magbasa ng Bible. But So it has, in summary, it has bad effects pag hindi ka nagbasa. ikaw, Sa akin, medyo nakagulo eh. Nag-isipan ko eh, kasi Ano ang ba? inutosan din talaga sa atin is by believing, di ba? Believing. So, pero kung iisipin mo rin, paano ka mag-believe kung hindi ka nagbabasa ng Bible? So, and also sabi din mismo, Yung tanong kasi, masama bang hindi magbasa? ayun nga eh. Kung nilalagay natin sa sense na ganun, I think
At kung di... Ay, alam. Ano ba dun? Ang Training hirap. question ba na? Para sa Medyo. Para sa akin, hindi. Para sa Parang nakagulo tayo. Yung Kasi- sagot mo lang tricky. Para sa akin kasi hindi siya masama. Ba't pangit? Ano yun? So, pwede mo nga sasabihin na okay lang huwag magbasa ng Bible. Hindi rin eh. Oh, di ba? Tricky. Naka-contradict siya eh. Oh, wait lang. Pag-isipan muna namin, sir. Teka lang. Siguro, sir, knowing that God is the Word, I think unreading the Bible is bad. So, masamang hindi basahin ang Biblia. For me, oh. Okay. Siyempre, Especially when you know that the Word is God. O, diba? O ngayon, ipapollow up natin yan. Lahat ba tayo nagbabasa? Hindi. Hindi. Diba? Somehow nakapagbasa. I think yung question talaga tricky. Oh, tricky nga. Please, kung sa mga nakikinig po, paki-comment po yung thoughts nyo or answer nyo about that question. But I think, hindi dahil sa ano yun eh, sa nagbabasa ka. I think ang tamang tanong, kasi narinig ko lang din siya, kumbaga, ano yung nararamdaman mo when you read the Bible? Ano nararamdam from masama ba hindi basa ng Bible to Hindi, I mean, if you're going to read the Bible, ano bang nasa puso mo? Tama. Tama. yun yung mas, I think yun yung mas maano Kasi yung madami sabi. yung nagbabasa ng Bible, kaso di... Right? Yes. Hindi lahat na nagbabasa ng Bible, May shame yung heart. diba? Maayos sa heart. Kasi, ewan ko sa inyo, naranasan nyo ba na may problema kayo tapos hinahanap nyo yung sagot sa Bible? Yes. Dati sir, Yes. ganun ginagawa ko. Diba? Pero pag wala na kayong problem, Hindi. Hindi na. Wala na. hindi na, diba? So parang ginawa mo, ano tawag dito? Ano siya? Pop-up ChatGPT. ng O parang ganun, diba? Coping Na mechanism na lang siya. Parang hoping na kapag may problem ka, tsaka ka lang lalapit sa Bible. Which pwede ko naman sabihin na, Pwede. of Maganda course, yan. the Word of God will comfort you. Pero I think, sabi nga binigay na sa ating version eh. Ano yung mentality ni David sa Word of God? Sabi ni David, hindi ko maalala kung ano verse, pero sabi niya, like a deer that is thirst for water. So dapat, pag hinanap mo ang Word of God, uhaw ka. You seek for it. Kasi maraming lumalapit sa Word of God, busog. And remember, pag busog ka, Wala. alam, Uhaw. Wala kang hanapin. Ano kaya yung mga... Parang uhaw. Parang ano? Parang... tanong natin kay David. Kasi yun ang sabi niya, you need to Like- thirst. Parang you want to know God more? I think yes. Di ba? Gusto mo siyang hanap, parang katulad, hinahanap-hanap mo yung tubig. Parang Di ba? ganun. Kung paano isang taong naghahanap sa tubig. Oo. So, ganun rin natin yung concept ko. Dapat hanapin diba? natin si God ng ganun way. Tatawa. May plan kasi sa bahay, sa kwarto ko. Yung sabi ko, parang ako to hindi ko nadidiligan kaya namamatay. Diba? Kasi kita mo, nakakatawa, di ba? Yung babae sa balon. Saan yun namin si Jesus Christ? Sa balon. Because of water. I think. Kaya, ayaw ko sa inyo, pero ito rin yung kailangan na magkaroon tayo lagi. Yung kauhawan na makilala ang Panginoon. Kasi, I think, even at this moment, hindi natin pwede sabihin, kilala na natin ang Panginoon. Yes. Ayun kasi naging problema, no? O ano, tama. Kaya pala bawal mong basahin yung Word of God na busog. Kasi some of us, have the mentality na, I already know God. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, what is there to know? Diba? Diba? Kaya nga, isa rin siya sa na parang, yun nga, I think bakit nagiging ganun ang mga tao ngayon in these last days. Because they think they know God.
They think okay na yung kaalaman nila. Okay na. Kasi nga, they have faith na eh. And we understand na hindi lang siya dapat faith. Kaya nga sinabi ni James, di ba? Hindi pwedeng faith tapos walang works. Yes. Hindi pwedeng works lang, pero walang faith. Pero ang sabi sa atin ng Panginoon, ngayon, dapat yung faith natin merong love, merong obedience. May ano may bunga. Meron talaga. And ito yung kumbaga process sa atin. As believers na medyo it will talagang take time. Kasi ano yun kukod ko rin mo nga, sabi nga yung old self mo eh. Now that the church speaks about old self, di ba? Yung lumang pagkatao mo, na contradict sa word of God. Kaya nga, yun nga. Kung ikaw ay meron pa lumang pagkatao, hahanapin mo ba ang word of God? Di ba? Ang isang taong may lumang pagkatao, meron kayang kauawan sa pagkilala sa Diyos? I think hindi. Hindi niya hanapin ng Diyos. Hahanapin ng Diyos para magpa-comfort. That's why sometimes hanap tayo ng verse. Maano natin. Kaya, sorry I'm not judging. Hindi ko kayo ginajudge kung meron kayong mga favorite verse. Yung parang sinasabi ko na life verse. Kasi I think pag namili ka lang nun, paano ng iba? Hindi importante eh. Cherry picking yan. Munti ka na. Diba? Gagawin ko na yun eh. Kasi namumblema na ako sa faith life ko. Kasi parang hindi kasi pwede magkaroon ka ng life verse eh. Tama. Because the word of God is The life. the life itself. Hindi pwedeng isang verse lang magbigay sa'yo ng life. Amen. Hindi ka pwedeng mamili ng Jesus Christ. Alam mo yun? Mamili. I think. Thank you. Of course, okay lang na may remember ka. Pero hindi mo pwede sabihin, life verse ko to eh. Ito lang. Oo. Dahil ang lahat ng salita ng Diyos, life. And I think, kaya nagkakaroon tayo ng konting pagkilala sa Panginoon kasi nagpipigi tayo. Di ba? Kaya kami binibiro ko sa inyo, di ba, paborito kong verse? John 11:35. Di ba? Ano ba yun? Umiyak si Jesus. Jesus will. Oh. Life verse ko yun. Di ba parang, yes, may meaning yun, pero hindi lang yun. Hindi lang yun ang word of God. Hindi lang yun dapat ang life verse mo. Because as someone who is born of God, dapat buong buo si Jesus Christ ang life verse mo. And I think yun yung best way para mag-overcome talaga tayo sa last days. Of course, like Noah. Diba? Ang ganda nga ng mga binanggit. Anong merong mga katangian si Noah, diba? Integrity. Parang GMA News lang. Kasi ang GMA News, diba? Ano tawag sa kanila? GMA Integrated News. Ano ba meaning ng integrity? Pinaliwanag kanina. Ang dami, honesty, consistency, Accountability. honesty pa lang, doon pala sa una, pagsak na ako. Loyalty pa lang eh. Ano ba? So talagang babakbakin mo yung old self mo. Kaya sabi ko, Lord, ito nga talaga. Talagang ito na. Check it. Talagang kailangan na namin na maayos kami. Kumbaga sa computer terms, reformat eh. Total, kumbaga deep clean. Hindi lang reformat, deep clean, ano pa ba? Kasi, Hard reset. may papasok ka eh. Si Jesus eh. Tatanggalin mo yung old units mo. And sometimes, pag si Jesus ang binubuhos, ang itinatanggap mo medyo masakit. Kasi na-chip in nga eh. Napupunso yung old set eh, nawawala. And yun ang kailangan natin mo overcome, yung sakit eh. Masakit kasi. Totoo lang. Nakawawa Masakit natin. siya. Oo, sobra. Masakit nga. Tigan na eh. Masakit siya. Pero kung ang goal natin is yun nga, yung kingdom of God, worth it. Yes. Diba? Tama naman.
Iba lang tayo. Ni-imagine ko nga kung literal na ang last days, kagaya ng kay Noah, Ayun. makakasakit kami. Ni-imagine ko parang kung hindi ako makakasakay sa barko, pipilitin kung kumapit or umakyat. I don't know. Kasi iniisip ko that time, pili ko may mga sumubok. Eh. Pero ang taas ng bahay. Hindi lang yun eh. Ano yun? Top and bottom kasi yung water kung saan nanggagaling eh. Oo. Sa taas. May pataas, may pababa. Bro! Oh. Sabi So, gitna lang yung space mo. Sabi nga, di ba? Wala makikita. Na ano eh, lahat ng mga matataas na bundok, na ano eh. Covered. Grabe, sa pinakataas ng mga bundok, ano eh, covered. Oh. Di ba? Wala kang makikita nun pag gumanon sa kahawa. Wala, as in talagang pure blue, wala. Oh. Grabe, siguro yung earth nun, naging blue. Dark Blue lang. blue. Naging dark blue. Na may maliit na brown. Sila. Ngayon ko nga lang na-realize yun na, oo nga no, after ng 40 days na yun, na pagbaha, tsaka ng pagbaha na yun, 150 days ang lumipas na ang tubig mataas. Tapos after ng 150 days, dun pa lang pababa. So 1 year talaga, almost 1 year. Sabi ang hirap, Lord, ang hirap. Maganda Wala yun. magsasurvive. Wala. Wala. Eh paano pa ngayon na kung babasahin pa natin yung mga mangyayari, kung specific pa na nagagawin sa last days. Buti nga hindi pa sinishare eh. Baka ituro ng Panginoon sa atin sa mga susunod na Friday tsaka ano, pero delikado talaga, nakakatakot eh. Di ba sabi nun, hindi ka na makakabili. Kahit may pera ka pa, hindi ka makakabili. Unless you have the mark. Talagang hirap. Kaya nagbibiro kami ni Jack tsaka ng mother-in-law ko na. Kasi yung mother-in-law ko parang gusto gumawa ng bunker sa Aurora. Umpisa mo na, Nay. Umpisa mo na. Tapos magtanim ka na ng gulay. Kahit na ayoko ng gulay, kakain na. Kasi pag naging non-value na ang money, Oo. ano gagawin mo? Purge na yan. Diba? Nung pandemic pa nga lang eh. Ewan ko sa inyo, pero nung na-announce ang lockdown, kami natin Jack mo, namalengke sa Robinson. Tapos parang, alam mo, kinakabahan ako kasi akala ko mag-ano na yung paggawa na ng ano, kasi ang daming tao nun. Yun, nakawala. Oo, iniisip ko nun, makakasurvive kaya kami, baka biglang may tumutok ng baril sa amin. Ganyan. That time, sabi ko doon pa lang, kinabahan ako. Paano pa kaya yung last days na talaga na wala nang value ang money? Ang Ang hirap. Grow garden. Kaya nag-i-stock na kami ng pagkain. Naubos naman agad. Tapos patay, Lord! Hindi ata kami hindi ata yung Hindi built para doon. hindi ata yung last days ang tatalo sa amin. Sarili namin. Sarili nyo. Kasi yung binili namin ngayon, kinagabihan, sinitsibog na namin. Bis na last days, no? Last meal na. Oo, sabi ko, Lord, talaga naman. Diba? Talagang, you need to Nag-graduate pa ba tayo? diba? Kaya nga parang ano eh, nasa isip ko nga, paano nga ang mananampalataya ngayon, no? If you really understand the last days, can you still live as a normal people? Like sa inyo, like kayo, nag-aaral pa kayo. Paano ang, ano nun, no? Paano ang ano mo nun? Buhay mo as a believer who understand the last days. Ano? Di ba? Siguro ano, you will try to help your classmates na eh. Kung ano ka talaga. Drop out ka na! Excited kung. Di ba? Kasi parang, Alam mo eh, sabi yung mga naging classmates mo, guys, believe na kayo! di ba? Kasi parang ano ka na, ano talagang, paano ang balance nun? Di ba? Paano balance nun? Siguro may magsasuffer na isa or may mabibitawan na isa. Meron talaga. Kasi parang imposibleng mabalance. Maghirap tayo. Ano pa nga dun, di ba? Anti-Christ. Kaya nga iniisip na, kaya nga, ang magiging ano na lang natin is, yung talaga, Lord, paano ka nun? Nung time mo. Kasi corrupt na nun eh.
Yes. Diba? Super. Parang, pwede ba natin itanong, Lord, na-balance mo ba? Or, hindi, talagang ito, word of God, iyan ka. Pero feeling ko wala talagang balance na nangyayari. Can't serve two masters. Oo, ganun talaga eh. Di ba? Side Kasi ganun din isa tayo. nakaka- Talagang, tama yung sabi ni Sterling, na magsasuffer ng isa. Kailangan mong, you need to take a pill. Red or blue. Ganun talaga eh. Di ba? If you really, kasi I think Jesus Christ will not, compromise. Hindi nag-compromise sa Panginoon. Ah, So yun po, sana po, hindi kayo natakot. hindi yan. Instead, kahit pa paano, nabigyan po namin kayo ng insight sa pag-aaral po namin, and I hope and we pray na lahat po tayo makapag-ready po talaga. Still, kung gusto nyo pong mapakinggan, mapag-aralan yung mga tinuro po ng Panginoon sa amin, pwede nyo pong i-visit yung official Facebook page po ng church, ng aming church, Philippine Holiday Church Main. Doon po pinapost ang aming mga worship service, Friday and worship service. Pwede po kayo sumama. So, para po lahat po tayo maging ready sa last days. So, sige po, Sister Len, ikaw po ang mag-ending ng prayer natin. Tayo manalangin, ang nasa langit na ngayon sa lahat. Salamat po, Ama, sa oras na ito na pinagkaisa niyo kami, Panginoon. Kung inyong mga salita, for God, ay tunay na maisabuhay namin, Panginoon, Ama, sa mga panahon na ito. Tunay na patuloy namin inaasang, Panginoon, ng palakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At ng mga bagay, Panginoon, Ama, na kinakailangan namin paglayin sa mga panahon na ito. I'm praying, Lord, na hayaan naman na patuloy na ang gawa ng kaaway, Lord, ang gawa ng aming luong pagkatao, Panginoon, na mga siyang maganap. Kundi allow us, Lord, Ama, to truly be still in faith, Panginoon, for us to overcome, Panginoon, Ama, kung ano ang mangyayari sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa araw na to. At salamat, Panginoon, Ama, dahil ito yung nagtagumpay. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa atin and God bless po. Signing out.